Chana. Hallelujah! Christian na siya. So, thank you sa pumunta ka dito. Pero ilang buwan ka na dito? 13 days. 13 days, praise the Lord. Hindi ka nagkamali ng sinamahan. Siya ay dala ni Sister Bernadette. Praise God. Hallelujah. Magkapitbahay daw sila sa Ordaneta, Pangasinan. Para natin silang waray. Ilocano. Ordaneta. Ilocano, hindi waray. Layo ano? Para sa aming waray. Yan. So, 13. Ilang taon ka sa Dubai? Tagal. Thank you na pumunta ka dito sa Hong Kong at nakita mo si Sister Bernadette. Magkapit-bahay sila sa Pilipinas. Dito rin sa Hong Kong? Ay, hindi. Taiko ay malapit din. Taga Sentral talaga siya. May apo na si Pastora Elsie, mga apo niya yan. Dami ng anak si Pastora Elsie. Kahit hindi siya dito sa Sentral na natural na saan. Dinadala dito ng mga pagbubuhay. Kaya sa buhay niya kay Mabubuhay. So, siyempre, i-welcome ka pa namin kasi bago pa lang. Dito sa ano. So, pwede tayo ipag-pray siya muna for rededication of your life kay Panginoon. Ano yung natin namang church doon sa ano? So, pare-parehas lang naman ang ating pinagpura ay ating Panginoon. So, sinasamba natin yun. So, pwede tayong tumayo lahat at ipag-pray natin siya. Tugtog yun ako. Sige, yung ano lang, yung alam mo na kabisabi mo. Amazing Grace or I decided to follow Jesus. Pwede. Hallelujah, maraming salamat Panginoon sa oras na ito. Maraming salamat sa buhay ni Sister Maana nandito sa JCT, Hong Kong. Pagpalain mo sa Panginoon. Ilamatin mo Jesus. Lahat tayo, taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Panginoong Yesus, maraming salamat sa araw na ito. Muli namin i-dedicate ang aming buhay para sa iyo. Maraming salamat sa pagpili mo sa amin. Hindi kami pumili sa iyo, pero ikaw ang pumili sa amin. Mapalad kami dahil pinili mo kami bilang anak mo at tatawagan ka namin Abang Father. Maraming salamat Panginoon sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. We believe in you, Lord Jesus. And as we believe in you, we believe that we are saved, we and our household. And sa oras na ito, maglilingkod kami, 10 ng aming sambayanan. In the mighty name of Jesus. Patuloy na you lead us in the path of your righteousness. Again, maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Sige, kanta muna tayo para si Pastor Del. Amazing Grace na lang. Amen. Tapos yun. Like me,
Hallelujah! Are we blessed? Amen. Is God good? All the time. And all the time? God is good. Praise the Lord. Ngayon, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ni-welcome na natin ang ating speaker of the day na tinalaga ng ating Panginoon. Thank you sa kanyang buhay, masipag, soul winner, anointed soul winner, at anointed din siya sa pag-pray. Ang dami niyang gift, anointed siya sa gumagawa ng mga decoration. Anointed siya sa pag-aayos ng buhok. Lahat yata, anointed siya sa pag-aayos, laging maganda. Amen. Praise the Lord. Maganda lagi nagpapaganda from the morning. Mana-mana sa nanay. Kasi yung nanay yung nakasama ko dito at ano talaga, kaya pala ganun si Pastor LC. Ay, ko na siya. Kasi ang nanay na, umaga pa lang, ang gabi yun, nag-aayos na ngayon, praise God. Ano pala yun, mana-mana talaga pag ano. Kasi yun ang, pagbata tayo, nakikita natin ang ginagawa ng nanay natin, di ba? So, hindi talaga halata na magnanay nga sila. Praise the Lord. At ngayon, ni-welcome natin ang ating pinili ng ating Panginoon na tagapagsalita sa araw na ito, si Pastora Elsie de la Cruz na taga-Chunwan. At pumunta pa siya dito para lang, dito sila para lang makakasama natin sila. Praise the Lord. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Ako naman ay overwhelmed sa pag-welcome ni Pastora. Salamat po, Pastora Lerma. Ganun po talaga yung mana-mana talaga. Pero ang nanay ko ay sobra talaga yung pag hindi pa kumpleto yung kanyang ayos ay babalik pa yun sa Wala naman niya tuloy. Ayun. Praise the Lord. Maraming salamat. Isang magandang umaga muli sa ating lahat. Are we blessed? Amen. Amen. Blessed na blessed. Amen. Let's declare. Pag ating tayo gumising sa umaga, we declare we are blessed forever. Noong nakarang linggo ay inumpisahan po yung taon na ito at inumpisahan po ni Pastor Lerma ang kanyang topic na pinabagatan niyang pasasalamat and deklarasyon. At alam ko po na inangkin na po natin lahat ng pasasalamat at deklarasyon. Amen? Amen. Sunday. Kaya sa umaga pong ito, ang ating pong topic ay pinamagatan po natin na magpapatuloy. Amen? Kung ano po yung inumpisahan natin noong 2024, ay mas lalo pa nating ituloy ngayong 2025. Amen po ba? Amen. Kaya po ang ating susing talata ay matatagpuan po sa Aklat ng Pilipos 3:14. Mangyari po na buksan ninyo ang inyong mga Biblia o kaya naman ay basahin natin dito sa screen at itatype po ni Pastora Jeff. At sundan niyo po ako sa inyong mga mata. Ako lang muna ang magbabasa. Amen? Ang sabi ng Pilipos 3:14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagkatawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang Diyos ang siyang magpapala sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito na kami ay pinuspos mo na yung Santong Espiritu. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na laging inuuna ka sapagkat sinabi mo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito, Panginoon, welcome ka namin. Dalangin ko, Lord, na ibaba mo ako sa pinakamababa at ikaw lamang ang may taas sa aking buhay. Ano man yung lahat ng mamumutawi sa aking bibig, ito ay purong-purong nanggagaling sa iyo lamang sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo. For
it's not by might nor by power, but by your Spirit, our Lord, for whom I delivered your word today, in the mighty name of Jesus. Open every spiritual eyes, at maging ang spiritual ears ng iyong mga anak, para makita, marinig namin at maunawaan ang nais mo sa umagang ito patungkol sa pagpapatuloy sa aming paglilingkod sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang inaangkin na namin ang katagumpayan sa lahat ng aming gagawin. Sa dakilang pangalan ng ating Panginoon, ang Panginoong Jesucristo na tanging pangalang binigay sa langit na sukat ikaligtas ng tao, ang pangalan ng aming nag-iisang Panginoong Jesucristo. Pagkakita ng Jesus name. Amen. Katulad po ng ating nabasa, ang ating sa ating text ay salitang magpapatuloy. Yung bang naumpisan ba natin nung 2024 ay ituloy ba natin ngayong 2025? Amen. Kasi sabi niya doon para ano sabi niya doon sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang para makamtan natin ang gantimpala, merong reward sa langit. Amen. Kapag tayo po ay nagpapatuloy. At hindi lang yun, habang tayo nasa daigdig na ito, maranasan, ano ba yung mga gantimpalang mula sa Panginoon kapag tayo nagpapatuloy sa paglilingkod? Napakadami po. Gantimpala ng kanyang mga biyaya. Kung gusto natin ng healing, andyan siya. Isaiah 53 verse 5. Sa iyong mga latay, Panginoon, ako ay magaling na. Yan yung mga gantimpala na natatamo natin mula sa Diyos kapag tayo ay nagpapatuloy. He is our Jehovah Jireh. Ang Diyos na nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Jehovah Rapha din ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan sa lahat ng uri ng ating sakit karamdaman. Amen? Kaya kinakailangan habang tayo nagpapatuloy sa daigdig na ito, alam ko na maraming mga distraction, mga pagsubok na dumating. Kaya kailangan gamitin po natin yung ating spiritual eyes para makapagpatuloy po tayo. Kasi kung hindi natin gagamitin yung pananampalataya, yung spiritual eyes natin, malamang siguro ay uurong na tayo. Kami po sa mga park, alam niyo po ba, sa kabila ng lamig, init, nagpapatuloy po kami. Bakit? Kasi kailangan po yun para makamtan natin ang gantimpala mula sa Panginoon, para makapiling natin. Kasi tayo pong lahat, sa liwanag ng salita ng Panginoon, ay mga turista lang sa daigdig na ito. Amen. Isang araw, tayo babalik sa Panginoon kapag tayo ay nagpapatuloy. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya kinakailangan gamitin natin yung ating spiritual eyes. Ano ba sabi ng Biblia sa Hebrews 11:1? Now faith is the evidence of things of hope for, the substance of things not seen. At sa amin, ituloy ko pa pagpunta sa, siyempre, mahirap yun kung iisipin mo. Pero because we have faith na marami tayong masulwin, nagpapatuloy po tayo. Amen? Hindi lang yun, tayo po dito, umakyat tayo dito sa 5th floor. Nagpapatuloy mula noon hanggang ngayon. Amen? Nandito pa rin tayo. Bakit? Gusto nating maranasan. Gusto nating makapiling ang Panginoon pagdating ng panahon. Bakit kinakailangan po bang magpatuloy? May 5 pong dahilan. Una po, ang buhay po natin sa daigdig ay maikli lamang. Amen? Sino pong naniniwala na maikli lamang ang buhay natin sa daigdig? Totoo po yun. Napakaikli ang buhay natin sa daigdig. Basahin po natin ang Santiago 4:14. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nanghihinawa sa paglilingkod. Patuloy lang, tuloy-tuloy po tayo. Amen. Ano po ang 4:14. Ano sabi niya po doon? Basa. Sabi niya dito, hallelujah, hindi ninyo alam kung ano ang mangyari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad din nawawala. Ang buhay natin ay parang usok. Nakakita na ba tayo ng usok? Pag nagkakape tayo, di ba? Pag nagkuha tayo ng mainit na tubig doon, may parang usok. Ganun lang kabilis ang buhay ng tao. Kausap mo na mulang ngayon, mamaya, wala na pala. Amen. Kaya huwag nating sayangin yung ating mga panahon. Una panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang. Amen.
Kapag binayo tayo ng problema, hindi tayo exempted. The more na ginagamit tayo ng Panginoon, doble pa, triple pa ang problemang dumarating. Laging handa. Amen? John 16:33, sabi niya doon, in this world you shall have trouble, but be of good cheer, I have overcome the world. Hindi tayo exempted. Napakaraming problema. Kaya tuloy-tuloy lang. Amen? Huwag nating sayangin. At kapag tayo umuwi sa ating minamahal na bansang Pilipinas, unahin natin ang pamilya natin, patanggapin sila. Kasi hindi natin alam, baka sa susunod nating pag-uwi ay wala na pala sila. Amen? Ganon kabilis ang buhay ng tao. Parang usok lamang at sandali po nawawala. Mabilis lang tayo, 5 lang naman ito. Amen? Huwag tayo mag-alala. Amen? Ang pangalawa po ay walang katiyakan. Bakit walang katiyakan? Sa liwanag ng kanyang salita sa Kawikaan 27:1. Sabi niya dito, huwag ipagyabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. Huwag tayong magyabang. Kung tayo ang pinakamaganda sa daigdig, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Amen. Huwag nating ipagyabang yun. Kasi yung kagandahan ay dito lamang sa lupa. Wala na po sa langit. Kapag tayo ang pinakamayaman sa daigdig na ito, tayo ay mayaman dahil mahal tayo ng Lord. Yun ay mga bonus lang natin. At alam ko mga Kristiyano, walang mahirap, puro tayo mayaman. Amen. Sabi ng kanyang salita, 24 verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof. Kaya tayong lahat ay walang mahirap. And declare it. We are living by faith and not by sight. Kami ni A.F. Bergelin sa June 1 dati nung kami mag-partner, sabi, by faith lang tayo. Tanggap lang tanggap. Amen. We are living by faith because without faith it is impossible to please God. Amen. Hindi tayo magpapagpatuloy. Amen. Hallelujah. Kahit ikaw na yung pinakamatalino sa daigdig na ito, ikaw ay abogado. Parang kumot yung iyong certificate. Pero wala naman ang Diyos sa puso mo. Anong nangyari? We are nothing without God. Amen. Kaya huwag natin ipagyabang ang lahat ng bagay dahil ito pinahiram lang. Kaya sabi nga doon sa word na ari-arian eh. Hindi natin pag-aari. Pag-aarian ng Lord. Kaya gamitin natin ang lahat ng mga bagay na yan para sa ikapupuri ng ating Panginoon. Amen. At isang araw matanggap natin yung gantimpala na makapiling natin ang Ama. Sapagkat kung basahin natin yung buong 1 Corinthians 15, ito yung mga buhay sa kabila. Amen? 1 Corinthians, sinabi niya doon, kalimutan ko. 1 Corinthians 15:19. Ano sabi niya doon? Kung ang pag-asa natin sa daigdig na ito ay kay Kristo lamang, tayo po ang pinakawawa sa daigdig na ito. Kailangan iasa natin ang buhay natin pagdating natin. Pagka sa huling panahon. Oh, amen? Pag ibalik na natin, alam natin kung saan tayo tutungo. Dalawa lang naman alam na natin yon. It's either langit or kayo na po magsabi. Amen? Kaya huwag nating sayangin. Huwag ipagyabang kung tayong pinakamahusay na sumayaw. Sayawan natin ng Panginoon. Amen? Huwag sa labas tayo sasayaw. Amen? Dahil baliwala ang lahat ng ating pinagpapagal kung sa labas. Katulad ko dati, di ba? Alam niyo naman yung kwento. Sumasayaw ako sa street dancing. Akala ko masaya na yun. Sikat kami, lagi kaming nananalo. Pero hindi pala yun ang kontentuhan ng buhay ko. Amen? Dito pala sa Panginoon. Kaya nung in-invite ako magsaya ng tamborin, ay masayang-masaya na po ako doon. Amen? Yun pala yung satisfaction ng ating buhay. Amen? Kaya ang buhay natin talaga ay walang katiyakan. Kawikaan 27 verse 1. Hallelujah. Kinakailangan lamang kapag tayo binigyan ng mga Panginoon ng talentong mga yan, humbleness. Laging magpakababa. At laging generous, tumutulong. Mas maganda ng tulungan yung hindi maibabalik sa iyo yung mga bagay na ibinibigay mo eh. Amen? Kasi ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Amen? Ayaw ng Lord na magkaroon siya ng utang na loob sa atin kung gumawa tayo ng kabutihan. Mas lalo pa tayong i-bless kapag tayo laging nagpakababa. Hallelujah? Ang pangatlo po ay ang Diyos ang nagtatakda ng haba at ikli ng buhay. Ang Diyos ang nagtatakda ng kamatayan. Lahat naman tayo mamamatay eh. May tamang panahon lamang. Amen? Hebrews 9:27. Yan. Nandiyan na.
Itinakda sa tao ang mamatay ng minsan at ang sunod nun ay paghukom. Haharap tayo, anak, ano ba ginawa mo sa daigdig nung ikaw nabubuhay? Lord, nagsumayaw ako para sa iyo. Sabi ng Lord, well done, good and perfect servant. Pero pag sinabi mo, Lord, naglasing ako. Lord, sumayaw ako sa labas. Hindi ako pumunta sa gawain tamad. Alam niyo, walang tamad na Kristiyano. Amen. Kasi pag tamad yan, hindi yan Kristiyano, hindi yan gawain ng mga tagalangit. Hindi porke pumupunta tayo dito para gusto natin pumunta sa langit, hindi po. Pumupunta tayo dito dahil tayo'y mga tagalangit na, pero may panahon para punta tayo sa langit. Ay pag tamad kayong pumunta sa gawain, ay sabihin mo, hindi pala ako tagalangit. Ay nag-isip-isip na. Baka mamaya, iwanan natin yung daigdig. Sabihin mo pa, oh Lord, pag mo muna akong pupunin kasi hindi pa ako ma-attend sa Zoom, hindi pa ako nagme-memorize. O, diba? Huwag nating sayangin. Una, sabi niya doon, napakaikli ng buhay, parang usok lamang. Sayang yung pagkakataon. Hindi ba natin naisip, ang ating minamahal na reverend, matandang-matanda na siya, nagdo-double time siya para turuan tayo, pero tinatamad pa tayo. Walang tamad na Kristiyano, amen? 9:30 to 11:30, kinakailangan mag-attend na tayo sa Zoom para mas marami pa tayong matututunan. Pastor Lerma, ang dami mag-attend sa Zoom sa first 10. Kasi pag tamad mga kasamahan natin, hindi yan tagalangit. Amen? Maliwanag. Hallelujah. Bakit parang Lord. kaya huwag tayo magtamad-tamad. Kailangan talaga, excited tayo sa lahat ng bagay. Amen. Kaya sa isang araw, maharap tayo. Di ba, sa Biblia, si Lazarus at si Mayaman, kung basahin natin sa John 1:11, 1 to 44, di ba, sabi niya doon si Lazarus, Amang Abraham, pwede mo bang papuntahin si Lazarus? Sabi ni Mayaman, Amang Abraham, pwede mo bang papuntahin si Lazarus dito? Tignan mo yung mga mayaman, kahit nasa impyerno na, nag-uutos pa, no? Like, hindi galing yung binabasa natin yun, kaya basahin mo mamaya pag uwi mo. Yun. Oh. Diba? Yun. Ano niya? Amang Abraham, pwede mo bang papuntahin Si Lazarus. si Lazarus para idampi yung kanyang kamay. Amen. Kahit yung dila ko na lang. Sabi niya, hindi maaari. Kasi meron tayong pagitan na bangin, sabi naman ng Abraham. Pwede mo bang papuntahin si Lazarus sa bahay para sabihan yung 5 kong mga kapatid na lalaki? Kasi alam ning mayaman na ito na yung mga lalaking kapatid niyang 5 ay hindi rin nagbabasa ng Biblia. Kaya wag din kayong tamad na magbasa ng Biblia. It's the beginning of the year. Kaya magbasa, start Genesis. Amen? Nag-start lang sa Genesis 22 na rin ako. Sabi ko yung katotohanan. Kaya magbasa na rin tayo. Wag tulog-tulog. Kasat natin yung espiritu. Kasi ako ay antukin. Sabi ko yung totoo. Kaya tinutupray ko din yun na kapag lumalapit ako sa higaan ko, inaantok na ako. Wala nang nangyari kundi natutulog. Kaya ako tumataba eh. Ako lang yung mataba sa aming magkakapatid. Pero okay lang yun. Natanggap ko yung katotohanan. Kaya maliwanag po, tayo po ay mga turista lang. Philippians 3:20-21, tayo po ay mga turista lang sa daigdig na ito. Isang araw ay babalik din tayo sa Ama. Sasabihin niya, ano ginawa mo, Elsie? Natulog. Kasi pinag-aaralan na natin. Yan natin yun. Lord, kahit nasa daan ako ay tinitignan ko kung may maiksi ang buhok. Kasi alam ko na bago. Pag maiksi ang buhok, bago ka lang din. Lagi po. Diba? Kaya Di ang ba dami pag kong bago, mga pinapaiksi yung dalawang araw. O, kumusta ka Lalo na? na pag Kumusta sa amo agency. mo? May pera ka ba? Kung meron naman ako, binigyan ko na o masahe hanggang linggo. O, diba? Ganun tayo. Kasi ang yaman na, sabi ko, Lord, sana pinamasahe. Sa Chunwan kasi is 19 na yata ngayon ang pamasahe pag mag-bus. Pero pag MTR is 60. Tapos mag-bus.
Mag-isang mas mahal. Mas mahal ang bus. Ay, 19. Ayan. 17. Pag pinabasahe ko na lang sana pamunta, pero hindi ko sinasayang. Bakit? Kasi gusto kong ma-encourage. Ano pumupunta ka na ba? Ay, anong holiday mo? Diba? Opo. Sige, punta kasi tuwang-tuwa si Pastor Lerma eh. Pastor Lerma, meron ka na namang anak. Alagaan mo siya. Ay, diba? Ganun lang yan. Pag masyadong seryoso sa buhay, kasi pag seryoso, tatanda, di ba? Kaya tayo hindi tumatanda kasi nga, yan ang sekreto. Pasayahin, maghahama, hallelujah, foundation. Kaya ang panglima, ay, pang-apat. Amen. Laging handa. Naalala ko nga, sabi ni Pastora Arlene, pag nag-preach, sabi niya, handa na ba tayo? Nasaan yung mga sandata? Alam niya na yun, kabisado niya yung anong sinasabi niya, Biblia. Ayan, laging handa. Bakit? Kasi hindi natin alam. Anong sabi niya doon sa Matthew 24:44? Bakit tayo nagpakatuloy? Ang sabi niya doon sa Matthew 24:44? Ayan, basahin po natin. Lagi kayong handa sa pagkanda. Sige, basahin po natin. Kaya lagi kayong maging handa sa pagkadarating ng anak ng tao sa oras na hindi ninyo nasa. Oo, lagi tayong handa. Amen. Hindi yung katulad yung trabaho natin sa bahay. Ito ay side track lang naman. Natatawa ako. Alam nyo, alam ni Diana kasi magkapatid yung amo namin. Pagka maaga yung amo ko, galit na galit ako. Bakit? Hindi ako handa. Na makita yung bahay, gulong-gulo. Amen. Kasi wala akong ginawa, kundi wala namang importanteng mga bagay. Basta may mga oras talaga yung mga ginagawa ko. Yung 4 o'clock, magbabakim na ako kasi 6:30, darating na si amo, very tidy na yung bahay. Pero pag dumating si amo, earlier than that, galit na galit ako sa kanya, hindi ko siya pinapansin. Kasi hindi pa ako nakapagtrabaho. Pero to God be the glory, yung amo ko, sanay na sa akin. Kahit ako'y hindi pa nakapagtrabaho, mas lalo pa siyang natutuwa at nahuli niya ako walang ginawa. Ganun yung amo ko, katulad nung naghahanap tayo ng lugar, maghapon ako ng Lord, tapos nung nakahanap na tayo, pinanood ko lahat ng video sa Facebook at saka sa YouTube. Hindi ko alam, sabi kasi ni Sir, I will not take dinner today and tomorrow. Oh yeah, very good, sabi ko naman, I will do something today. So, dumating siya, akala ko, ganito pala, yung steel gate namin, ting, sabi niya gano'n. Akala ko si Moy Moy kasi nagpaalam na, na mag-review sa Starbucks na inaantok daw sa bahay pag nag-review, kaya pumunta siya. At tapos ko, Moy Moy, akala ko, I'm sorry sir, I thought it's Moy Moy, it was you, how come you come back very early? Alam mo yun, plinansya ko sa umaga, nandun pa rin yung mga plansyahin ko hanggang sa dumating siya. Akala niya siguro ang aga kung nag-umpisa nagtrabaho, nandun yung ironing board. Pero tuwang-tuwa pa siya, are you going to use the shower? Sabi ko, yes. So, tinardy up ko na yung shower room kasi doon ako nagsasampay. Naligo na siya, tapos nagtatago naman sa kwarto pagkatapos naligo. Kaya may time na ako paglabas niya, tied up ng bahay namin. Yun lang naman kabilis. Pero maaga kasi siyang dumating. Amen? Katulad ng alam niyo sa biblical naman, yung 10 virgins, hallelujah, sa Matthew 24:1-13, basahin lang natin sa bahay, no? Yung 5 foolish virgin at saka 5 wise, bali 10 sila. Sabi ko, kabilang na yata ako sa 5 foolish virgin. Hallelujah! Sabi ko, Lord, wag naman. Magbabago na ako, 2025 na. Amen? Yun ang nakakatakot. Dumating ang Panginoon, di ba? Sabi niya, hindi ko kayo kilala na pagsarahan yung 5 foolish virgin. Kasi hindi sila handa eh. Tulog sila ng tulog at kulang na yung oil sa kanilang lampara. Kaya ganun po tayo. Dapat lagi pong handa. Amen? Hallelujah. Nalalaman nyo na tuloy yung nangyayari. Pero okay lang yun. At least napasayakan kayo. Amen? Ang panglima, at dito na tayo magtatapos. Parehas Walang sakalang ako makakatakas pag parating na si Lola galing man. lahat po tayo ay haharap at haharap sa Diyos. Kaya kinakailangang magpatuloy po tayo. Hebrews 2:3. Basahin po natin lahat. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang
mga nakarinig sa Kanya ang nagpapatunay sa atin na ito'y totoo. Ano makakaiwas sa Panginoon? Kaya kung maglingkod, maglingkod. Amen. Kung sumayaw, sumayaw. Kaya nga ako napasayaw kasi napapasunod ako sa indak ni Nora. Amen. Kaya nung sumasayaw ako, nakita ako ni Rev. Sabi niya, gusto mong sumayaw? Kasi, opo, kasi napapasunod ako sa indak ni Nora. kung sumayaw, sumayaw! Amen! Huwag sayangin yung pagkakataon. Hallelujah! Eh kung mag-gitara, hindi ako pasado doon, eh di mag-gitara. Amen? Si Elisa, hallelujah. Oh, ganun po. Gawin na natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kung ano yung gift natin. Mag-memorize, alam niyo ba, naiyak ako nung nag-memorize si Chairman. Hindi ako makapaniwala na ganun katindi yung kanyang memorization. Buong Psalms 139. Umiiyak ako kasi na yung aking puso. Touch na touch. The way how she delivered the word of God with power. Nakaka-touch. Ganun po tayo. Wag na tayong pumupunta kahit saan-saan. Huwag na natin sayangin yung pagkakataon dahil sa liwanag ng ating pinag-aralan mula sa umpisa hanggang sa ngayon matapos na tayo, gawin na natin ang lahat. Magpatuloy po tayo ngayong 2024, huwag nating sayangin. 2025. Excited lang naman ako. Kaya medyo ganun ako pag Amen. Ngayon 2025, magpatuloy po tayo. Sama-sama together, walang iwanan. Sabi niya doon, those who endures to the end shall be saved. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, iisa lamang ang buhay. Ang lahat ng bagay ay lilipas. Tanging ang nagawa lang natin sa Panginoon ang manatili magpakailanman. Huwag po tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Yamang hindi ito babalik ng walang kapuluhan. Tayong lahat ay haharap sa Lord. Sasabihin niya sa atin, well done, good and faithful servant. Kaya doon po tayo nagtatapos. Maraming salamat po. Tayo po ay Pakiramdam mo ba? Never let you go. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong salita na aming napakinggan. Salamat, Panginoon, at ikaw lamang ang nangakong hindi mo kami iiwanan. Sapagkat ikaw ang Diyos, hindi nagbabago katulad kahapon at nagpakailanman. Panginoon, marami pong salamat. Pinagpala mo ang iyong salita sa umaga nito. Sapagkat kaming lahat ay walang mapupuntahan kung hindi mo kami sinasamahan. Baliwala ang buhay namin sa daigdig na ito kung wala ka, Panginoon, na nagsakripisyo para sa amin. Hayaan mo, Panginoon, ngayong 2025. Sabihin namin, Lord, we never let you go unless you bless us. This year, 2025, magpapatuloy po kaming lahat. Ano man ang mangyari, Panginoon, sa daigdig na ito, ano man yung mga katungkulan na kaatan sa aming mga balikat, gawin namin ang lahat ng ito alang-alang sa iyo. Panginoon, maraming salamat po. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Naman mga kapatid, kantahin natin yung kantang ito from our heart at panalangin na rin po natin. Imagine na parang isipin natin, kaharap natin ang Panginoon, kausap natin siya. Open your mouth and sing this song to the Lord. More than anything.
marami pong salamat sa kabutihan mo at kami po ay nananalangin, Lord, na ngayong 2025, samahan mo kami kahit bayuhin man kami ng maraming mga pagsubok. Hallelujah, manatili kaming nakatayo at nakatingin sa iyo, Panginoon. You are the author and the finisher of our faith. At kami pang Panginoon, lahat kami ay sama-sama na maglingkod sa iyo. At ano man, Lord, yung mga prayer ng iyong mga anak, mga healing power, tinataas namin sa iyo. Ganun din si Pastora Arlene, Panginoon, muna po hanggang sa kanyang pagkatalampakan, Lord. Let the complete healing na nanggagaling sa iyo. You are our Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng mga may sakit in the mighty name of Jesus. At alam namin, Lord, na wala ng sakit ang aming minamahal na Pastora Arlene. At ganun din, Lord, sa lahat ng aming mga ang kamag-anak na may sakit sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, idantay mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila, Panginoon. In the mighty name of Jesus. At kami po ay nananampalataya at nagkakaisa na sa iyong mga latay lahat ng may sakit ay nagsigaling sa pangalan ni Kristo Jesus. At sa aming mga buhay, Panginoon, anuman yung mga curses sa aming bloodline, sa aming pamilya, we rebuke it in the power of the name of Jesus. For greater is you, O God, that is in us than he that is in this world. Ano man yung kalugihan ng 2024 ay hindi namin dadalhin ngayon 2025 sapagkat ikaw nagsabi, you will restore them all, O God, this year 2025. Lahat ng aming mga kalugihan in the mighty name of Jesus our Lord. Panginoon, maraming salamat. Hayaan mo, Lord, na habang kami nagpapatuloy, hallelujah, kami po ay nagkakaisa at nananampalataya na lagi mo kaming sinasamahan. Hindi mo kami iniiwanan magpakailanman. Maraming pong salamat. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Si Tina, Tika. Kahit ikaw apat. Sa ating sige.
sa buhay ay tutugunin mo ayon sa iyong kalooban. Gayon din sa aming lahat na mag-partake ng komunyon na ito. Tayo na lang. For I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." At the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Then whenever you drink it in remembrance of me, whenever you eat this bread and drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Mga kapatid, alalahanin natin ang sakripisyo ng Panginoon sa iyo at sa akin nung siya sa krus ng Kalbaryo. Ang tanging panalangin lang natin ay tayong lahat ay magpatuloy sa paglilingkod. Maging seryoso na po tayo. Kainin po natin ang tinapay na ito. Isunod po natin ang krus. Maraming salamat, Panginoon, and we declare surely goodness and mercy shall